Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin ni-recognize ang ICC. Kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Grabe mga kababayan, galit na galit po talaga si Senator Bato dito kaya Pangulong Bongbong Marcos, no? At hindi talaga maitatago yung pagkadismaya, sama ng loob ng ating senador, no, dahil sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa the Netherlands. At hawak na po ngayon ng banyaga ang ating pinakamamahal na Pangulo. At ayan, pakinggan po natin yung sentimiento neto ni Senator Bato. Presidente ka ng Pilipinas, magpa-pressure ka sa Interpol? Ha? Pero lumalabas, mas gigil na gigil, mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat na atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Bakit? Diba katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to protect, to serve and protect the Filipino people. Siniservisyohan niya? Yung mga dayuhan, hindi ang Filipino people. Kasi ang Filipino people, yun ang pinadala niya doon sa dahig. Alam nyo, habang kinakarga siya sa aeroplano, nag-struggle sila doon. Wala na ko ibang magawa. Dahil nandoon ako sa Davao, kino-coordinate ko yung ating yung petisyon na ginagawa natin na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa Hong Kong dahil sa gabi na yon, alas 3 na madaling araw dapat ang biyahe ko papuntang Hong Kong. Pero mayroong nag-leak sa akin na impormasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik nila dito, galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si A.S. Bingbong Villaldia. Sabi ko, sir, meron ng warrant. Hindi na ko hahabol dyan. Asikasuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for certiorari and prohibition. Kinordinate ko yung ating mga abogado. Sila tornitor yun. Pero nung kinarga na siya, wala na ako. Ano bang gagawin ko? Alam yung nagawa ko? Naghanap ako ng tao na kakilala yung piloto ng eroplano. Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo! Sabihan mo, pag gawin niya yan, ibiyahin na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa dahig. Kaya sabi ko, merong nagko-communicate sa aming dalawa. Sabihan mo, pagdalahin niya si Pangulong Duterte doon, mananagot siya sa taong bayan. Mananagot siya. Alam niyo, ang nakakasama ng loob ko. Alam mo yung isang barangay kapitan,
Sa barangay kapitan, maliit na barangay. Kausapin mo. Kap, ano ang tingin mo dito? Tama ba ito? Hindi. Sabi ng kapitan sa'yo, Sir, ikaw naman, sir. Pareho tayong lalaki. Hindi pwede yan, sir. Hindi talaga. So may isang salita. Pero may nakausap ako isang presidente. 2 bisis ha. Unang bisis. Doon sa Bukidnon. Kasi nung 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi mayroong ibang commitment, ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara. Kasama kami na sa stage. Siyang kandidato ng presidente, ako ang nag-represent kay Inday Sara. Nag-uusap kami doon sa Bukidnon. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi pa siya presidente noon. Hindi pa presidente. Pangalawang bisis, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand nyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Para I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala akong buhok ha, kahit gabuhok mo or buhok ni President Duterte, hindi mahahawakan ng ICC. Hindi ako papayag na papasok ang ICC dito. Alam mo, dagdag niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. So, naniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang unit team, bakit biglang nagbago? Bakit biglang nagbago? Halata na itong lahat, ang ugat nitong lahat, ay kasakiman sa poder ng gobyerno. Ayaw nila na papalit si Vice President Inday Sara sa 2028 para maging presidente. Sinimulan nila yan sa People's Initiative. Doon nagsimula. Nagka-litsi-litsi ng Pilipinas. Ngayon, anong nangyari? Saan pupunta ang Pilipinas nito? Wala. We are very much divided. Mabuti sana kung ang division ay 50-50. Hindi ako statistician, pero alam ko, ang division ay nasa 80-20. 80 tayo, 20 lang sila. Pero, yung 20 na yan, sila may hawak ng poder ng gobyerno. Kaya tayong 80, kahit tayo ang majority, tahimik lang ang mga tao dahil nagtitimpi lang ang mga tao. Nagtitimpi lang ang mga tao. Anywhere I go, Luzon, Visayas, Mindanao, magsabi lang tao sa akin, Sir, sabihan mo yung kasama mo sa Team Suka. Sige lang, sir. Tiis lang kayo. Basta kami, sir, alam namin what to do. Alam namin, sir. Basta kami, makita na lang natin sa balota kapag kami bumoto. Magugulat na lang kayo kung anong magiging resulta. Ako na may naniniwala. Dahil hindi man ako nakiusap sa kanila. Hindi ako nakiusap sa kanila. Sila kusang loob na lumapit sa akin. Alam nyo, ang nakakasama pa, ha? Ako, kilala ko at nakasama ko si Pangulong Duterte almost 40 years. 39 years, more than 39 years, magpo 40 years na kami magkakilala. 1986, pag-graduate ko sa PMA,
Pagdating ko sa Davao, Vice Mayor pa siya noon. Kami, parehong lalaki. Puro action man. Pagdating sa Gira doon sa NPA sa Davao Region, ako palagi ang nangunguna sa Gira. Ako palagi ang nangunguna. Siya naman ay piskal pa noon. Naging Vice Mayor nung inappoint ni President Cory Aquino. Gusto niyang, pareho kami, parang talagang gusto ng adventure, gusto ng aksyon. Kaya every time meron ako inkwentro, pupunta siya doon, makibalita o ano nangyari. Ay, ito sir, ito. So doon kami nag-start nagkakilala. Noong kinasal ako 1989, siya ang kinuha naming ninong. At from there on, doon na. Nagsimula ang aming samahan. So ayun mga kababayan, magre-react po tayo dito sa video galing po sa SMNI News channel na talaga namang galit na galit po si Senator Bato na humarap po sa mga supporters po ni dating Pangulong Duterte sa Liwasang Bonifacio dahil nga po to sa pagkakaaresto po ni former President Rodrigo Roa Duterte, no, na pinakita ni Senator Bato yung pagkadismaya niya, pagkagalit niya sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, no, dahil nga naman feeling niya, no, na traitor siya, no, na naisahan siya ng Pangulo ng Pilipinas. At ang masakit kasi dito ay marami pong mga kababayan natin yung nakakaramdam ng tinraidor or yung pinagkanuno yung kapwa mo Pilipino sa mga dayuhan. So, ito yung mga issue ngayon na talagang pinag-uusapan sa social media. At hindi lang dito sa buong mundo, headline talaga tayo mga kababayan. Kaya abangan nyo po yung mga susunod pang mga update natin. At mag-comment po kayo dyan sa comment section kung ano yung opinion ninyo dito po sa naging rally po ng DDS sa Liwasang Bonifacio at sa mga nasabi po ni Senator Bato. Ito po ay dala lamang ng kanyang pagkagalit, yung bugso ng kanyang damdamin. No? Talagang ramdam mo yung galit niya. So, ayun, mga kababayan, hanggang dito na lang muna at magkita-kits tayo sa susunod nating update. God bless everyone.